You are now President of the country. Tito Elias is still alive. Tinisin mo ang lahat ng kalantyuhin mong magaling. Pag-alis ni Mercedes sa apartment noon ni Christine, ay dumiretso siya kay Jaime para humingi ng tulong. Galit na galit ang matanda sa ginawa niya, na umiiyak naman siya habang pinapaliwanag niya na aksidente ang nangyari at hindi niya sinasadya. Sabay nagmakaawa siyang tulungan siya ni Jaime dahil hindi na niya alam kung anong gagawin niya at takot na din siya. Galit na sinaad ni Jaime na lilinisin niya ang kalat niya pero hindi para sa kanya kundi para kay Rafael. Habang nang mahimasmasan na si Mercedes ay tinitigan niya ang mukha niya sa salamin at giniit niyang habang buhay nang nakalibing ang sikreto niya at wala nang makakahukay pa at hindi mawawala si Rafael sa kanya, na tapos na din ang kaso ni Justine kaya wala nang makakasira sa kanya. Hindi alam ni Mercedes na may mga plano pa si Diego laban sa kanila at si Diego din ang magiging dahilan at magiging tulay para malaman ni Rafael ang buong katotohanan. Habang pinuntahan si Rafael ng sekretary niya para ipaalala ang meeting niya, na nakatulala ito nang saktong dumating naman si Jaime na agad siyang tumayo pero nahalata nito na matamlay si Rafael sa pagsalubong sa kanya, lalo tagumpay sila sa pag-ako ni Moises. Habang dinala na si Moises sa bilibid kung saan andoon din ang mga tauhan ni General Arevalo na nakabantay sa kanya hanggat hindi siya naipapasok sa kulungan niya. Giniit pa ni Jaime kay Rafael na sa kulungan natatanda si Moises pagkatapos siyang hatulan ng guilty, na nabalitaan din niyang lumalala na ang kalagayan ni Eleazar na parang hindi na siya mabuhay pa kaya hindi na niya kailangan pang magplano kung papaano niya papatayin ang kanyang kapatid. Sinaad pa ni Jaime kay Rafael na kailangan na nilang maghanda ng bonggang burol para sa Pangulo at kailangan na din niyang maghanda dahil siya na ang magiging acting president, lalo't wala nang magagawa ang Pangulo at siya din ang mauupo kapag tuluyan nang namatay si Eleazar at siya ang magiging most powerful man sa buong Pilipinas. Pero ngumiti lang si Rafael at hindi na siya nag-comment pa na hindi niya masabi kay Jaime na hindi na siya umaayon sa mga plano niya sa kanyang kasamaan. Habang pinasok na si Moises sa kulungan ay naalala niya ang kasamaan ni General Arevalo at ang pangako niya kay Mangestong na walang susuko sa kanila. Alam ni Moises ang kasamaan ng mga sagrado at ang mga kasama nila sa GSX na kapag hindi niya ginawa ang kagustuhan ng mga sagrado ay sigurado siyang papatay nila si Mangestong at Grace. Habang sa paglipas naman ng panahon ay madami pang matutuklasan si Rafael na kasamaan ni Jaime sa nakaraan. Bata pa si Rafael nang mamatay ang mga magulang niya, na ang tinanim ni Jaime sa isip niya ay namatay sila sa aksidente. Anong kinalaman ni Jaime sa pagkamatay sa mga magulang ni Rafael? Walang silbi ang kadugo sa kanya, lalo na kung ngahadlangan ang mga plano niya, gaya ng ginawa niya kay Eleazar, at maaaring siya din ang nagplano sa pagkamatay sa mga magulang ni Rafael. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.